Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan. Napakaganda po ng pag-usapan natin ngayong araw na ito sapagkat kagaya ng sinabi ko, pagkatapos na maihatid natin si Senator Rodante Marcoleta sa Senate, balikan natin itong mga vloggers na nagsasabing sa kangkungan pupulutin niyang Marcoleta nyo. Eto na yon. Pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta po kayo? Sana po dito sa itatanghal nating video sa araw na ito ay mag-enjoy po kayo. At mag-comment po kayo dyan sa baba kung anong man yung masasabi ninyo tungkol dito sa gagawin nating reaction video. Actually, hindi reaction video ito eh. Ang tawag ko rito ay rebat video. Ito yung rebat na natin doon sa mga vloggers na nagsasabi na sa kangkungan pupulutin yang Rodante Marcoleta ninyo. Hindi pa yun hinog. May nagsabi ba? Hindi pa na hinog. Ngayon, unahin natin kung sino nagsabi niyan. Ilalagay lang natin dyan sa, ilagay natin dito, ilagay natin sa taas yung mga muka. Yung mga muka lang muna nito ilagay natin. Unahin na natin dito si ito. Ito, top 3 tayo ngayon ito. Number 3. Ito, ang mukha nito, itong pag nagsalita ito, hindi ko na ilalagay yung kanyang page niya, baka mamaya sumikat pa ito. Pag nagsalita ito, parang galing sa ilalim man lupa yung kanyang tinig. At ang yabang-yabang nitong mama na ito, akala mo naman kung sinong malaking mama. Pag pinitik ko kaya ito, hindi ko alam kung saan pupunta ito. Itong yabang, ang yabang nito, ayoko nang i-mention yung kanyang channel dyan. Tignan mo sa mukha. May kamukha ito eh. Yung isang kalbo na dating Duterte, pero bumaliktad, kalbo. Hindi ko na rin mention yung pangalan, baka lumikat pa. Ipapalabas natin dyan sa susunod ng mga video natin. Top 3. Ngayon, isa ito sa nagsabing sa kangkungan dadalhin si Marcoleta sapagkat napakaliit lang po ng Iglesia ni Cristo. Kasi alam naman nila, open naman sa lahat na si kapatid na Rodante Marcoleta isa pong Iglesia ni Cristo. Hindi niya po pinagmamalaki niya yan. Ito yung mga kagrupo. Mamaya abangan ninyo yung pangalawa at yung top 1. Ito muna, unahin natin itong pag kayo nanood dito sa video nito, talagang mabubuisit kayo. Ang yabang nito, hindi ra siya mahilig sa fake news pero may nakita akong video nito, fake news din ito. Ang yabang magsalita nitong hampas lupa na ito, kung magmura ito, malupit. Kaya kung pwede lang sana ako magmura rito eh. Tatadtarin ko ng mura ito. Ang yabang ito. Ito pa, ready na kayo? Excited na kayo sa pangalawa? Ito yung top number 2. Ito, isa rin ito. Oh, kilala nito. Ito yung nanay nila. Yan yung nanay. Kamusta ka na? Nanay, kamusta ka na? Nasaan na yung sinasabi mo ngayon na sa kangkungan nyo dadalhin itong aming senador ngayon? Kamusta? Tanda. Ako, talagang gumagalang ako sa mga matatanda. Pero pag eto na yung pinag-uusapan natin, mawawala yung galang ko rito. Bakit? Unang-una, isa ito sa mga nag-fake news doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. Naalala ninyo? Yung sinabihan niya na payad. Hindi ko alam kung hindi ako nagkakamali, parang mayroon siyang na-mention doon na 300 pesos yata, 300 something, mga ganon, yung bayad kada tao. At mas marami daw yung hindi Iglesia ni Cristo kaysa sa mga Iglesia ni Cristo na dumalo sa ating National Rally for Peace. Hindi ko makalimutan yung tanda. Tandang-tanda ko pa yung tanda. Ang tanda-tanda mo na. Ganyan ka pa. Siguro kung ikaw yung lola ko, no, hindi kita ayaw mo maging lola ito. Kasi ito yung mga sinasabi natin dito eh. Maganda lang sila pag kanilang mga kandidato, yung pinupuri mo. Lalo na pag nag-live ito. Minsan nag-live ito eh. Hindi ko mapigilan mag-comment. Nag-comment ako rito. Pero bulag. Ayaw niyang basahin. Gusto niya kasi yung binabasa niya lang yung pabor sa mga sinasabi nila. Abangan ninyo pag ako nag-live, dapat pumasok din kayo. Welcome ang lahat. Lalo na yung mga bashers ko. Gustong gusto ko yan pagka pumasok sa live ko. Noon, na-high blood ako. Pero ngayon, no way. Hindi na. Magbabad kayo sa live ko. At abangan ninyo ang live ni Busto Red. Nasa top 2 na tayo. Mamaya, ang susunod, pag-uusapan natin kung sino yun. Mayroon na ba kayong idea kung sino yung top number 1? Okay, bibigyan ko kayo ng clue para hindi kayo mahirapan. Ito yung unang clue. Mukha itong aso. Diyan pa lang, panalo na kayo. Mukhang aso. Pangalawa, natural, aso ito. Kahol ng kahol. Yan yung pangalawang clue. Kahol ng kahol. Kaya kung sino yung mas mabilis mag-comment na kayo sa baba. Kung sino talaga yung tinutukoy ko. Pangatlong clue. Sabi niya matapang daw siya. Pero, hindi pinapakita yung tunay na pagmumuka. Ayun na. May naisip na ba kayo? Naisip nyo ba yung naisip ko? I-comment nyo na kagad siya sa baba. Matapang na vlogger ito. Pang-apat na clue. Wala pa akong nakitang vlog nito na walang mura. Lahat may mura. Kung may vlog man ito na walang mura, sorry. Hindi ko napapanood yun.
Kasi ayaw ko naman talaga panoorin. Yung pinapanood ko lang, yung gusto kong kunin at gusto kong iribat. Ngayon, ito na. Pang-5 clue. Nagtago na ito sa bundok. Hindi ko na alam kung nasa bundok pa ito ngayon kasi wala tayong update. Kamusta ka na? Asong Labrador. Yan, tumpak. Yung mga iniisip ninyo. Ay, may nag-comment oh. Tumpak. Labrador. Galit na galit ka kay Senator Rodante Marcoleta. Sinasabi mo noon sa mga vlogs mo, ayoko na ipalabas dyan yung video mo kasi maraming nabubuisit eh. Maraming nabubuisit sa'yo. Pag pinapalabas ko yung video mo dyan, galit na galit sila sa mga comment section. Napansin ninyo? Galit na galit. Gusto na tusukin yung mata mo. Anong sabi mo kay Senator Rodante Marcoleta? Ang kapal na mukha, hindi yan mananalo. Mga kababayan, mga minamahal kong mga kababayan, hindi yan mananalo yung Marcoleta nila. Sapagkat yan ay Marco Beta. Yan eh, parang bulldog. Yan eh, matalino naman siya. Inaamin ko naman, matalino naman siya. Pero, hindi siya karapat-dapat maging senador. Sapagkat sumusunod siya doon sa mga taong mamamatay tao. Kagaya na lang ni Digongyo. Yan yung mga linyahan itong panyong na ito. Naalala pa ninyo? May sinabi pa ito. Pag nakita ko yung parang ano to, parang latest na vlog niya, yung bago talaga maganap yung election day. May nakita kasi ako sa isang vlogger eh, na binigyan niya ng reaction. Tutusukin niya yung mata pag nakita niya. Ngayon, panyong, ito yon sinasabi ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo. Alam mo na, di ba? Sabi mo, kung alam mo lang ang bahay ni Senator Dante Marcoleta, ikaw na mismo yung babaril sa kanya. Ngayon mo gawin. Madali lang puntahan. Kung alam mo yung Senate, sa Pasay lang yun. Malapit lang yan. Puntahan mo dun. Gawin mo yung sinasabi mo. Ang problema nito, baka mamaya, dahil nanalo na ito, pinatawag ka sa TRICOM. Hindi ka sumipot. Kasi yung mga boss mo, kamusta nga pala yung mga boss mo? Nakalimutan ko i-mention dito. Yung pinagmamalaki mo, Dan Fernandez, bilib na bilib ka. Kamusta? Olats lang naman. Abante. Umatras lang naman. Castro. Olats din. Sino pa yung isa? Meron pa isa eh. Nakalimutan ko na. Brosas. Olats din. Yan yung mga pinagmamalaki mo. Tapos sasabihin mo, si Senator Dante Marcoleta, itatapon lang sa kangkungan. Are you sure, bro? Okay ka lang, bro? Namu. Wala ka na. Wala ka nang kawala. Olas na olats ka na. Kaya panoorin mo itong video ko doon sa mga nanonood dito. Ipaano nyo sa kanya, iparating nyo sa kanya ito. Para magwala itong damuhon ito. Tago ka na ngayon. Kung noon na hindi pa naging senator si Rodante Marcoleta, ngayon ay senador na, magtago ka na lalo. Pag-igihan mo pa yung pagtatago mo. Kasi yung mga pinagmamalaki mo, oo, nanalo yung pinagmalaki mo. Yung Romualdez, of course, nanalo doon. Wala kalaban eh. Kahit naman ikaw, kung wala ka kalaban, mananalo ka. Kaso, pag may kalaban ka, sigurado, bagsak ka. Walay! Olats! Pati ikaw, olats. Kaya ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ipapakain namin sa inyo yung sinasabi ninyong pupulutin sa kangkungan. Si Senator Rodante Marcoleta. Nasaan na siya ngayon? Nandun na. Nakita mo sa mga video na lumalabas sa social media. Siguro hindi ka nanonood, no? Nanumpa. Nagagawin niya ang kanyang trabaho bilang isang senador. Hindi siya maglilingkod sa mga taong umaasa sa kanya. Doon siya maglilingkod sa mas nakararami. At yun ang unahin niya. Sana nga, ikaw ang unahin eh. Kaya magtago ka na. Itong tatlong ugok na ito, nakikita niyo yung mga mukha niyan. Magkapamilya yan dito sa social media. Ito na yung sinasabi ko sa inyo at abangan nyo pang susunod kong mga video. Marami pa ito. Ilalabas natin itong mga mayayabang ng mga vloggers dito sa social media. With that, sana nagustuhan niyo itong video ko at syempre paki-hit naman dyan. Ayan, may subscribe button dyan. Isang like lang, isang subscribe, okay na ako dyan. Maraming salamat para dumami po tayo rito. At syempre, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat. Panyong! At saka yung isa, at saka ito, si nanay niya. Mga ulats kayo. Yun lang.